Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Inokayan nila yung budget na merong fill in the blanks. At ang mga nandito sa larawan nito, nako, si Madam Malines Cudno, Madam Ontivirus, member pala siya ng BICAM. Member siya? Na nagtulong ng budget na may fill in the blank. Ang tawag dyan, hipokrita, nagmamalinis. Ang dumi-dumi naman pala. Okay. Nandyan ang dalawang magkapatid, si Baby at saka si Jinggoy. Nandyan ang tol ng bayan. At siyempre, nandyan ang Grace po na siyang chairman ng Finance Committee. Sa akin, napakalaki ng kasalanan ng chairman eh. Kasi bakit siya pumayag na incomplete na budget, pinirmahan nila. At saka siyempre, itong disappointed ako, si Cheese Escudero. Sabi ko pa naman, napakaganda ng hinaharap nitong si Cheese Escudero kung siya'y magiging tapat lang sa kanyang paglilingkod sa taong bayan. No? Biglang, paano naman tapat na paglilingkod yan? Binaboy ang proseso ng paggawa ng bayan. Yet, pirma sila ng pirma. Hindi talaga dapat nila payagan ito at sana manindigan sila. Para hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sinumpaan nilang tungkulin para sa bansa at para sa kapangkalahatang Pilipino. Kasi sobra na. Ilang taon na ba si Bangag? Magtatatlong taon na. Of course hindi natin hayaang hindi natin hayaang magtuloy-tuloy ito. So kung nakikita ko talaga doon sa successful na peaceful rally ng INC, nagpapakita sila ng kanilang lakas at bilang na umaayon sila sa panawagan ng taong bayan na sana maibsan na o matapos na itong kahirapan o yung solusyonan ng gobyernong ito, yung mataas na bilihin, krimen at hindi yung pag-aatake kay Pwede pag-atake dito kay Inday Sara at i-impeach siya. So ang nakikita ko talaga dito ay talagang naalarma ang Bangag administration dahil ganun karami ang pumunta doon sa iba't ibang bahagi ng lugar sa Pilipinas, which is sa Quirino Grandstand ng pinakamarami. This is parang statement sa gobyerno na ganito kami at hindi lang itong dami namin, mas marami pa kami sa oras na tinuloy-tuloy nyo ang pag-persecute or pagharas dito kay Vice President Inday Sara. So yun yung nakikita ko and I believe may mga kasunod pa nga na mga malalaking rally, lalo na ngayon dito sa bagong expose na parang blank check na budget natin na gano'n na lang talaga tayong pasusin. I think baka magtuloy-tuloy na to. Ito yung nakikita ko kasi yung statement ng mga leaders ng INC nung sila ay nagsalita, ramdam mo na talagang ayaw na nila sa nangyayari sa gobyerno ni Marcos Jr. Pero parang more on diplomatic pa yung dating nila eh. Kumbaga parang binigyan nila ng warning ang gobyerno na itigil nyo na yung ginagawa nyong pangaharas not only kay Vice President Sara Duterte pero sa taong bayan, ang inyong pagnanakaw, ang inyong lahat na ng mga anomalya, kung pwede tumigil na kayo. Yun yung statement na nakuha ko. But let's look forward na this time hindi na lang sa Quirino Grandstand ang susunod na mga pagtitipon. Dapat matapos ang pagtitipon na wala na yung mga bangag sa kanilang pwestong ini-enjoy na puro pagnanakaw, pangwawalang hiya sa Pilipino. Well, alam mo, yung issue nga doon ng INC, yung kapayapaan at ang tingin nila na banta sa kapayapaan, yung walang tigil na pamumulitika na nasa likod nga tangka na paalisin si BP Sara sa kanyang pwesto. No? At sinabi nga ni Congressman Marcoleta na yung Kongreso, imbis na inaatupag ang solusyon dahil sila yung policy making body ng ating sangay ng gobyerno, no? Imbis na humahanap ng solusyon sa problema ng mataas na presyong bilihin,
yung kawalan ng trabaho at mababang sweldo, inaatupag ang pamumulitika, yung pagdidiin sa mga kalaban ng Duterte. Pero ito nga, yung mga issue ng mga DDS na sinamahan din ng Iglesia ni Cristo at napakarami pang ibang mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi lang DDS ang naaalarma dito sa issue nito. Pero at the same time, nandyan nga yung issue pa ng budget na bago pa itong expose na fill in the blanks ang budget, marami nagrereklamo kasi nga tinanggalan ng edukasyon, tinanggalan ng scholarship, tinanggalan ng ang pag-retire ng ating mga pulis at saka mga militar, at nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon itong napaka-konserbatibo at siyempre alam naman natin sip-sip sa kahit sinong presidente, ang Makati Business Club. Prof. Ana, paki-explain nga sa ating mga listeners ano yung significance na pati yung Makati Business Club na mga pinakamalalaking mga negosyante ay nagsalita na laban dun sa pagbababoy sa ating pangtaonang budget bago pa lumabas itong expose na nagkaroon ng fill in the blanks. Oo nga, unang-una, ang masasabi ko muna dito sa nakaraang January 13 rally ng INC is like this, no? Una, ang tingin ko kasi doon, very peaceful siya, very organized and very disciplined lahat ng mga nandun. Makikita mo na talagang may organizing. Pero one thing doon na napansin ko, at may coverage tayong 3 ng araw na yon, na ang pinakamalaking bultahe ng tao ay nanggagaling sa INC. Pero maraming ibang non-INC members na pumunta. Na una, may iba't ibang nanggaling sa iba't ibang reliyon, and even may mga Muslim nating mga kababayan, brothers and sisters na nandun. At saka may iba naman na from different kinds of denomination. At of course, I would presume marami ding mga Katoliko na nandun. So, nakikiayon sila doon sa na very diplomatic, sabi nga ni Sis Marlica, na panawagan ng INC. At kung titignan mo, ano ba ang essence kasi ng INC rally? Una, ang panawagan nila peace. Siguro, ang tingin ko kasi peace dahil wala na naman talagang kapayapaan ng isang bansa kung ang mga issues tulad ng massive corruption, peace and order, criminality na tumataas at ang dami-dami pa. Kung ganito ang kinaharap ng bayan. Pangatlo is yung issue ng no to impeachment. Ang sinasabi lang naman nila nung time na yun is sinususugan nila ang sinabi ng presidente initially. Kasi yun naman sinabi ni BBM, di ba? Ayaw niya ng impeachment, and blah, blah, blah. So, sinasabi lang din nila, we are affirming na we're on that side. So, isa yon sa pinakamalaking naging nilutang doon. Not necessarily, very subtle way of doing it. On the other hand, ang pinaka-crucial kasi sa INC rally is yung speech na ginawa ni Kong Marcoleta. Kasi doon talaga spokes at Sis Marlica, nilatag ni Kong Marcoleta ang mga kinaharap ng bayan. Nandyan yung Quad Committee na hearing na sobrang extended na until now, hindi mo alam kung ano ba talaga yung tinatawag mong in aid of legislation. Kasi to be very frank, substantially, wala naman talaga. It's not really about that. Alam naman natin lahat kung ano yun. Pangalawa, dun lang sila kumuha ng kukuha ng mga quote-unquote, pwede nilang gawing ebidensya laban kay Inday Sara Duterte, ang current and incumbent Vice President of the country. Ang pangatlo na inilatag ay ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang presyo ng kamatis, lahat-lahat, and basic necessities and goods. Nilatag ni Kong Marcoleta yon. At saka, pinasok din niya kahit isa din sa substantial na diniscuss niya is yung issue ng budget. Kasi totoo naman, hindi pa lumalabas yung kagabi na expose at yung yung programa na kung saan nandun si dating President Rodrigo Duterte at saka si Kong Ungab. Before pa nila diniscuss at hinimay nila yung parang blank check na budget ng 2025 at GAA, sinasabi na problematic nga ang budget. Maraming nagsalita dyan. Isa na dyan yung mga businessman. Marami actually businessmen and women and even the business community, very quiet sila on this. Kasi nga, ang hirap Pag nagsalita ang isang businessman about dito sa issue, titirahin ang negosyo nila. So, they're quiet. But take note, they are not happy of what's going on in the country. In terms of massive corruption, in terms of this 2025 national budget. Nagsalita ang mga malalaking may nagsalita na galing sa medyo
high profile na business community. So ang problema kasi diyan, ang dami na makikita mo na hindi pa nga na-operationalize ang 2025 national budget. Actually, hindi mo pa nga alam kung may pondo para dyan kasi ang pondo kasi ng budget, andyan naman si Spokes, matagal yan sa gobyerno at naging kongresista din yan, kinukuha mo yun sa taxes at revenue na ma-generate mo every quarter. So, hindi pa nga nag-uumpisa yan, makikita mo na nandun na kumbaga, andun na yung corruption, the shadow of massive corruption that will happen, andun na. At institutionalized siya. Kasi nandun siya sa national budget natin So anyone, nagre-react talaga. Na, even nga si Shelo Magno, di ba? Nag-react na she was actually a former performer. I think Yusek Yusek, di ba? Sabi niya, well, ako rin, actually, ang sabi ko, nagsulat ako ng article on that, na this is the most corrupt national budget of all time, I think, ng Pilipinas. Imagine that. At ito pang nakakatakot dito, Spokes at saka Sisa. Hindi pa ito last year. Ano pa lang to Ano pa lang niya ito? Third year, no, in office. Third year in office. Now, ang tanong ko kasi kaya pa ba natin na 3 taon pang ganito? Kaya nga, yun nga. Yun ang tanong ko nga Pangatlong taon pa lang ito. Alam natin na yung mga corruption na nangyari na rin. Marami na yan, nandyan na. Nakalatag naman yan Pero ang tanong, this is just the 3rd year. Mayroon ka pang 4th, 5th, and 6th year. Do you really think we can afford it? Can we afford it as a country? I mean, I really don't know. I'm really, it's a mind-boggling thing for me. And even until now, para akong nasa nasa nananaginip pero nightmare ang dating na parang, totoo ba ito? Bangungot, sisang tawag. Bangungot. Oo, para siyang parang, alam mo yung parang nandun ka sa state na iniisip mo kung totoo ba ito o hindi? Parang, ano ba ito? Parang pangungot ba to o what? Nandun pa rin ako, actually, sa state na yon until now. Actually, kanina, before pa ako pumasok dito, nag-check ulit ako. Binasa ko ulit yung mga screenshots ng mga items na blanco. Tapos ni-research ko ulit kung ano yung mga sektor na hindi napunduhan ng mabuti, ano yung mga sektor that would be possibly ang corruption na mangyayari nandun nakapaloob. Tinignan ko ulit. Pero ang ano ko pa rin ngayon is parang, oh my God, is this really happening? Is this going to happen? All of these things in a matter of time? Parang, oh my God, sign na yung budget. So anong gagawin natin? Hindi ba ito kayang isalba? Yun yung mga tanong ko sa utak ko Na parang ngayon, parang hindi ko pa rin siya alam mo yun, you're in that process of trying to internalize everything, pero you are in that state na nasa-shock ka pa rin. Ganun ako, I'm not kidding. Parang, oh my God, is this happening in the Philippines? Parang ganon. Ang dating ko. Kapansin-pansin. Oo, na hindi na lang talaga mga DDS ang nag-iingay. Unang-una, yung INC naman, hindi DDS yan kasi sumuporta yan sa unity. Alam natin na yung INC, napakalapit ng founders niyan doon sa pamilya ng Marcos, no? Pero nagsalita sila, no? Doon sa aspeto na politikal na ginagamit nga ang Kongreso at saka mga walang katuturang mga bagay imbis na atupagin yung problema ng bayan. Pero makikita mo rin na yung mga dilawan at saka yung mga normally mga sip-sip buto sa presidente gaya ng Makati Business Club ay nagsalita dahil nga dito sa pagbaboy sa budget na hindi pa nila alam na nagkaroon ng fill in the blanks budget pala yan, no? At pero ang tanong ko nga, ito 5 milyon ang nagpunta sa rally o nagkakaisang sambayan ng Pilipino, DDS, Dilawan, at saka yung mga negosyante na mali na ang nangyayari. Anong tingin mo, Mother Dragon? Anong tingin mo naman sa kasagutan ng gobyerno, no? Ang kasagutan nila ay tinanggal yung Zaldico na wala namang ibig sabihin yun dahil tapos na ang Kongreso, no? Tapos na ang 19th Congress, no? So ano ang tingin mo ang naging kasagutan ng gobyerno? Ano ang dapat na maging kasagutan ng taong bayan doon sa naging kasagutan ng gobyerno? Well, hindi ko alam bakit nag-echo ko, no? But anyway, okay ba yung sound ko dyan? Okay naman. Okay naman.
Walang kasagutan dapat ng gobyerno, kung matino ang gobyerno, dapat itigil na nila yung kanilang mga ginagawang anomalya. Pero hopeless na po tayo sa gobyerno para manawagan. So ang wala na po kasi talagang ibang kasagutan. The ultimate solution is lumabas sa kalsada. Dahil wala na silang respeto sa batas, walang respeto sa taong bayan, wala nang respeto sa lahat. Kaya nga itong mga sectors ng like business sectors, good thing no na nagsasalita sila. At good thing din yung ginawa nga ng INC. And I hope talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na patungkol dito sa uniform personnel, ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan, hindi talaga dapat nila payagan ito at sana manindigan sila para hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sinumpaan nilang tungkulin para sa bansa at para sa kapangkalahatang Pilipino. Kasi sobra-sobra na. Ilang taon na ba si Bangag? Magtatatlong taon na. At paikot-ikot, paikot-ikot pa rin. Wala daw ako audio. Anyway, sige lang. Kakayanin pa ba natin ng 3 taon na gaya nito, Marlica? Of course, hindi na. Hindi natin hayaang hindi natin hayaang magtuloy-tuloy ito. Spokes, tuloy-tuloy muna kayo. I-check ko lang yung audio ko, ha. Mukhang may problema daw, sabi ng mga viewers ko. Tuloy-tuloy muna kayo. Okay. Prof. Ana, anong tingin mo dun sa logic na ang agang pinapunta mga iglesia doon sa Quirino Grandstand, pero ang programa ay alas 4, wala pa isang oras, natapos na ang programa, no? Parang may inaantay yung iglesia bago sila nagsimula ng kanilang programa eh. Ang inaantay ba nila kahit papano magkakaroon ng mensahe ang administrasyon dahil alam naman nila na ito ay para sa kapayapaan at kapayapaan na ang bantay nanggagaling doon sa mga politiko, no? So sa tingin mo, nabigo ba yung iglesia doon sa pag-aantay ng kahit anong mensahe galing sa administrasyon? At sa tingin mo ba katanggap-tanggap yung naging kasagutan na tinanggal lang si Zaldico? At anong tingin mo ang susunod na hakbang na gagawin ng iglesia matapos na linabas nila yung panawagan nila, kapayapaan, itigil ang pamumulitika at atupagin ang problema ng bayan, pero ang sagot ay tinanggal lang si Zaldico? Ano tingin mo ang susunod na hakbang nila? I think naman sa akin kasi, una lang sagutin ko lang kanina, Spoke, yung sinabi mo, no? Sa akin kasi, ang issue ng national budget at saka yung controversy at the moment na, the budget is surrounding the budget. It's not an issue of DDS, to be very frank. It's an issue of every Filipino. Yun ang dapat malinaw dito eh. Huwag natin itong gawing na Duterte faction, this faction, that faction. No, it's not like that eh. This is an issue of every Filipino. This is an issue of the whole country. Kaya lahat tayo may pakialam dyan. In the very first place, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Ako nagbabayad ako ng buwis, my God. I'm not kidding. I'm studying, finishing my PhD, but still I'm paying taxes. So yun eh. Totoo naman eh. Yun naman talaga, lahat tayo. So medyo minsan na lang ako na para bang minsan kinukuhain nila na hindi DDS lang yan. No, it's not. Try to, kumbaga sa ating mga kababayan, tignan niyo ng mabuti yung mga issues na tinatalakay. Kasi baka naman makita niyo na ito talaga ay talagang legitimate issue ng bayan at ng bawat Pilipino. That's one thing. On the other hand, yung sinasabi niyo, Spokes, na matagal nga, nag-umpisa ata sila ng mobilization, maaga pa kasi nag-open tayo ng ating broadcast around 8 o'clock. Tapos marami na tayong nakikita na nagmarcha sila, nakakuha tayo ng mga footages, tapos may mga na-interview tayo na pumupunta na doon sa iba't ibang panig ng Pilipinas na magsasali sa rally at even dito sa Manila. So pero hinintay nila hanggang alas 4. Imagine that, from 8 to 6 o'clock actually to around 4 o'clock before yung official program or yung programa talaga na may mga nag-speech and all that, ay
Para ang tagal, 'di ba? Tapos nagkaroon na ng mass up yung mga tao, iba-ibang parte ng Pilipinas. So ano yung basa ko doon? Ang basa ko kasi, I think ang pamunuan ng INC, kasi ito ay INC led naman talaga na January 13 na rally, na peace rally, is naghihintay sila ng sagot galing sa gobyerno before pa sila magsalita or before pa mag-start yung program. Hinihintay nila ang sagot siguro ng gobyerno, ano ang tugon nyo? Kasi malinaw naman, do you really think INC would stage that huge amount, that huge rally? It's a mammoth rally, kumbaga. Ang dami-daming tao all across the country, I think, roughly, including other people, siguro mga more or less 4 million yan eh. Total mo na lahat ha, hindi lang INC. Na, do you really think na mobilize? Oh, yun sa akin estimate kasi may tao tayo sa ground eh. So, na-monitor natin eh. Tawag nito, ang tingin ko doon, parang hindi naman siguro sila magmo-mobilize ng ganito karami kung ang gusto lang nila mag-rally without any purpose. Of course, there is. Pero ang sinasabi ko nga, subtle ang message ng INC at ng rally na yon. Very subtle siya. Hindi siya yung outright. Parang binibigyan nila ng space at time ang gobyerno sumagot. Ano ang gagawin nyo? Ano ang sagot nyo sa mga issues na alam naman ninyo kinahaharap at mamaya maririnig nyo. Parang gano'n ang tingin ko doon na walang nag-respond. I think nagkaroon ng response on the part of the palace the next day or nung gabi na. Tapos na eh. Kasi ano lang yun eh, by 6 o'clock tapos na eh. Ang 5:30 nga tapos na eh. So, very short ang program eh. At ilang lang nagsalita. Pero wala silang sagot. Well, in terms of verbal or statement, ang sumagot is I think si Bersamin the next day. Ngayon na lang nagsalita si BBM about the rally. Ngayong week na to or last week. On the other hand, ang nagkaroon ng session sa Congress, ang parang inalay nila at naging sacrificial lamb nila is si Saldico. Tinanggal nila si Saldico as committee chair ng appropriation, pero take note, sino ang pumalit? It's the same banana, kumbaga. I mean, yeah, okay, tanggalin mo siya kasi mainit siya, palitan mo siya ng isa pa. Yes, but look, is there a difference between the two? Probably there is in terms of degree, but, still the same. So, anong klaseng sagot yon? Kasi from what I know, may hinihintay na sagot ang INC eh. Ang tingin ko may hinihintay sila na tingin ko hindi na ibigay at this time. And I'm not sure if the current government understand the dynamics of all of these things at the moment. So kung ano ang susunod na mangyayari, hindi lang yan nasa kamay ng INC. Nasa kamay yan ng bawat Pilipino. Kasi feeling ko there is an answer na hinihintay nila na kung saan yung sagot, ang pagpapalit kay Saldico, hindi yun yung sagot na hinihintay nila. Hindi yun eh. Yun ang tingin ko eh. At Definitely. alam mo, siguro na alam yung dalawa kung anong ibig kong sabihin. Oo. So yun. Well, ngayon, walang sagot naman, sa hinihintay. Oo. Tama, So, parang hindi yan yung sagot na Hindi yan. inaasahan ng INC. hindi yun ang inaasahan. Paliwala nga yung nangyaring sagot kasi nga wala na namang gagawin ng Committee on Appropriations sa susunod na kongreso na yan dahil matatapos na itong 19th Congress. No? Oo. Now, tapos pero na. Maharlika, kanina nabanggit mo na may sinabi ang presidente kagabi sa militar. At ito ba ay isang una doon sa mga hindi nakapanood, ano ba yung sinabi ni dating Pangulong Duterte kagabi doon sa panawagan niya sa militar nung nagkaroon ng expose ito si Kong Ungab na fill in the blanks ang ating budget at sa tingin mo ba ito ay illegal sa ating kasaysayan dahil nagkaroon na tayo ng EDSA 1 at EDSA 2? Well, lahat ng abogado na nagsalita, like you, like Attorney Vic Rodriguez, sinasabing illegal ang ginawa nilang pagblanko nitong mga items na ito. And also ang binanggit ni Pangulong Duterte, hinahanap ko lang dito, no? Na parang sabi niya, do not F the people of the Philippines. Magkagulo tayo niyan. Nandyan yung military, pati police. Hindi papayag ng ganon. I know them. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise, sabi niya.
Hindi ko alam ba't ako. So, nagbigay ng babala na ang presidente, no, na baka maulit muli ang kasaysayan, no? Oo. At kung mapapansin mo nga, no, yung kasaysayan parang nauulit kasi nung EDSA 1 at EDSA 2, doon din nagsalita yung mga konserbatibong mga negosyante ng Makati Business Club. Parang yung Makati Business Club, yan yung sukatan kung talagang puputok na yung bulkan. Oh, yes. Yes. Kahit hanggat maaari, yung mga mayayamang negosyante, hindi yan papalag sa gobyerno, no? Ang gusto nila, picture-picture kasama ang presidente at ang first lady, no? Pero pag pumutok na yan, ibig sabihin, hindi nakakayanin, no? So, anong tingin mo sa crystal ball mo, Maharlika, bago natin napakinggan yung ating mga kababayan? Ang daming mga nakapila na, no? Si Rose Solid Maharlika, mukhang tingin ko, yan yung number 1 na nakapila dahil nagsimula tayo, nakapila na yan, no? So, anong fearless prediction mo, Maharlika? Papalag na ba ang taong bayan? Ako ba? Sorry. Oo. Well, dapat talaga totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi, yeah, dapat talaga talagang ngayon pa lang early demise na sila, mawala na sila sa mundong ito. Matunaw na sila. Yun ang gusto ko mangyari. Kaya kita tinatanong ng ganyang mga bagay dahil nasa Amerika kayo. Yeah. Dapat talaga magurgur na silang lahat. Oo. Maglaho na sila ng bonggang-bongga. Kasi sobra na yung ginagawa nila, kawawa yung mga Pilipino eh. Ni Congressman Ungab at yun nga, napag-usapan nila Pangulong Duterte kagabi dito sa pondo ng bayan na kung saan blanco or fill in the blanks, talagang kailangan sila ang magsusulat kung magkanong amount ang gusto nila at nakakagalit talaga. Kasi like you folks bilang isang abogado, alam mo na unconstitutional ang ginawa nila. Sabi ko nga, yung mga ordinaryong Pilipino, wala namang tayo magbasa ng 216 pages patungkol dito sa GAA na to or sa bill pa lang na ito nung sinusulong nila. Kaya nga tayo may Senado at Kongreso para sila ang mag-secure, sila ang magbantay kung tama ba yung mga nakatala doon sa mga items na yun. Nakakagalit talaga. Sabi ko nga, folks, Prof. Ana, ito na yung tipping point na kung saan dapat talagang kumilos na ang taong bayan at ang mga uniform personnel na ipagtanggol naman nila ang Pilipinas dito sa bangag na administrasyon na talagang inaari na nila ang pera ng bayan. Wala silang pakundangan, walang hiya sila, talagang garapal. As in, sobrang sama ng mga taong ito sa Kongreso, sa Senado, lalo na yung mga pumirma at ang presidenteng bangag na nagdrama pa na kesyo sinusuri o pinag-aaralan daw nila item per item. Yun pala, mayroong mga blankong items doon na pwedeng lagyan nila ng multi-billion na halaga para nakawin nila. So nakakagalit at nakakalungkot. At sabi ko nga, sana matapos na ito as soon as possible. Well, oo nga po, no, maya-maya lang iisa-isay natin ng roll call kung sino-sino yung mga walang-yang mga mambabatas na pumirma ng isang General Appropriation Act na mayroong fill in the blanks. Mantakin mo, alam mo, nung unang kinukwento yan ni Kong Ungab, sabi ko, baka naman nagkamali lang si Kong Ungab, baka naman draft yung nakita niya. Biglang pinakita niya, pirmado ang committee report, pirmado ng 24, 12 senador at 12 mga mambabatas. Alam mo, Maharlika at saka Prof. Ana, no? Wala na akong inaasahan sa mga congressman Alam ko, pera-pera lang talaga yan, mga mukhang pera lang talaga yan, no? So, wala na akong asahan dyan. Pero nagulat ako dun sa mga senador. Yung mga gaya ni Chis Escudero, mga gaya ni Grace po, no? Si Chis Escudero, high school pa lang, kasama ko na sa eskwela niya, sa UP High, no? At
Ito namang si Grace po, no, dahil naman anak siya ni FPJ, akala ang asahan natin poprotektahan niya ang interes ng ordinaryong mamamayan na talaga namang naging karakter ng kanyang ama, no, sa mga pelikula, no. Pero hanggang pelikulang pala 'yon, no. Pag pera-pera pala, konsabahan. So Prof. Ana, bati ka muna in your thoughts on this fill in the blank budget. Oo. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nanonood na sa atin sa live stream at sa iyo, ang Spokes Harry. Maraming salamat sa at saka kay natin sa ating Mother Dragon na si Miss Maharlika. At nagagalak ako na nandito tayo ulit para talakayin ang mainit na issue ng budget na parang ginawang blank check. Sabi nga ng mga netizen, para siyang blank check kasi parang doon sa BICAM ang daming mga blanco na mga items na parang dapat nandun yun, yung amount and all that, pero wala siyang ganon. So parang wala na. Ano na to kumbaga balasubas talaga ang dating kung sino man ang may pakana nito at kung sino ang mga pumirma dyan. At the end of the day, pinirmahan din ni BBM yan. So parang wala na, very na to, parang glaring and blatant na panluloko or robbery sa mga Pilipino na tulad sa atin na para bang kahit konting kahiyan, kahit konti-konti lang, wala. So parang nakaka-shock pero nakakagalit. Dahil parang wala na talaga, ni konting delikadesa man lang, ni konting sense of, morality, wala. As in, wala. This is the biggest robbery of all robbery na nangyari sa Pilipinas when you talk about corruption issues. So, mamaya, bibigyan din natin ng daan ng ating ibang mga guest speakers dito and at the same time, ating mga kababayan na nandito ngayon sa pagbubukas ng ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino para talakayin itong mainit na issue ng national budget ng 2025 at ang mga kontrobersiya dito at yung mga isiniwalat hindi lang ni Congressman Ungab even the former president himself Rodrigo Duterte siyang talaga ang nagsabi. I mean, imagine that, Spokes at saka sis Maharlika, presidente ng former president ang naghimay ng BICAM report and even the national budget. He knows these things kasi for 6 years siyang umupo sa pagiging presidente. Alam niya lahat ang proseso na to. Hindi lang in terms of knowledge na lawyer siya, kundi by experience. So, makikita mo doon na habang pinapanood ko kagabi, actually dalawang pinapanood ko, nanonood ako ng Senate interview sa SMNI ng ilang kumakandidatong senatorial. At the same time, nanonood din ako doon sa special episode na yon. Para bang sabi ko, grabe, I can't imagine na they would go to that extent na parang parang blank check talaga siya na anytime they want to put something in there, okay lang. Alam mo yon, yun yung feeling ko na parang bang sometimes alam mo yon, sabi ko may pag-asa, wala nang pag-asa itong current admin. Ang tanong lang dito, how we gonna change this? Kasi hindi naman siguro pwedeng lunukin mo to I don't know for other Filipinos, no? Pero on my side, ang hirap niya Hindi mo siya malunok. Una-una, dapat tandaan natin, ang budget na ginagastos sa buong taon ng gobyerno, nanggagaling yan sa pawis at pagod ng bawat Pilipino. Kasi taxes yan Malaking bultahe ng budget na ginagamit sa lahat ng programa ng gobyerno galing sa taxes. At ang taxes ay nanggagaling sa pawis at pagod ng mamamayang Pilipino. So yun dapat nating tandaan. So, ayan, babalik ko ang floor kay Spokes kasi magte-tech ako habang part ako ng host pero I'll do the tech first para maayos natin lahat ng ating broadcast. Sige, Spokes. Well, alam mo, hindi ko pa alam yung full composition ng BICAM, no? Pero nakikita ko ngayon isang larawan, no? Kung saan nagkaroon ng okay version na yung BICAM, yung kung kailan inokayan nila yung budget na merong fill in the blanks. At ang mga nandito sa larawan nito, nako, si Madam Malinis Cudno, Madam Ontivirus, member pala siya ng BICAM. Member siya? Na nagtulong ng budget na may fill in the blank. Ang tawag dyan, hipokrita, nagmamalinis. Ang dumi-dumi naman pala. Okay. Nandyan ang dalawang magkapatid, si AB at saka si Jinggoy. Nandyan ang tol ng bayan at syempre nandyan ang Grace po na siyang chairman ng Finance Committee. Sa akin, napakalaki ng kasalanan ng chairman Kasi bakit siya pumayag na
incomplete na budget, pinirmahan nila. At saka syempre, itong disappointed ako, si Cheese Escudero. Sabi ko pa naman, napakaganda ng hinaharap nitong si Cheese Escudero kung siya ay magiging tapat lang sa kanyang paglilingkod sa taong bayan, no? Biglang, paano naman tapat na paglilingkod yan? Binaboy ang proseso ng paggawa ng budget, pirma sila ng pirma. Ulitin ko po una, akala ko nagkamali lang si Kong Unga, baka mamaya draft lang yung tinitignan niya. Aba, pinakita niya, pirmado yung BICAM report na merong fill in the blanks. Alam nyo, binaliwala nila yung konsepto na hindi po pwedeng magkaroon ng taxation na walang representation. Kasi nga, dapat alam ng ating mga representante kung paano ginagastos yung kaba ng taong bayan. Paano natin malalaman kung paano ginagastos? Samantalang, fill in the blanks pala. Yan siguro ang dahilan kung bakit fill in the blanks yan. Kasi, una-una, parehong kapulungan ng Kongreso, halos na doble ang budget. Pangalawa, nandyan yung AKAS. Pero ang pinaka nagbusog sa kanila, yung 1 trilyon na budget para sa DPWH, dahil alam naman natin, umaabot na sa 50% tong PATS nila, no? So, mantakin mo, computing natin, Alam mo, mga kongresista, 1.5 billion per congressional district yan. Kung 50% ako kunin mo, 750 na. Meron pa silang 200 na AKAP. Magkano na yan? 750 plus 200, 700 na. Meron pa silang 30 million kada budget, kada opisina na pinablish. So kada congressman, ang kikitain na taon nito, 800 million. Mga senador naman. Ang senador, ang average infra nila, 5 billion. Kalahati nun, 50%, 2.5 billion. Meron pa silang mga 150 average na budget. Sos Mariosep na ba yan? 2650 na, may akap pa. Di halos sa 700 halos aabot na tumataginting na 3 billion nila. Tapos sasabihin nila sila daw ang tunay na mga representante ng taong bayan. Sige nga, maharlika. Anong dapat gawin ng taong bayan at paano dapat ipakita ang galit natin dito sa ginawa nila? Well, sabi ko nga, lagi ko naman pinapanawagan even before this expose ni Kong Ungab, talagang dapat magsalita na yung taong bayan. Dahil ito na yung, sabi ko nga, tipping point na lumabas ang mga tao sa kalsada at ipahayag yung kanilang pagkadismaya at galit dito sa ginagawa ng gobyernong Bangag. At syempre, yung mga nabanggit mo mga pangalan na pumirma dito sa GAA na ito. At nakakagalit nakakagalit talaga dahil harap-harapan inaari nila ang pera ng bayan. Wala silang pakundangan na bastusin ang batas, bastusin ang mga Pilipino, at talagang sipsipin ang bawat sentimo ng taong bayan na patuloy na naghihirap ngayong mga panahon na ito or simula nung pumasok itong bangag na administration na ito. Samantalang sila ngayon, ang karamihan sa mga kongresista, senador o cabinet secretaries ay nag-e-enjoy sa Thailand ngayon, Spokes and Prof. Ana, dahil kinasal. Kaya pala background mo mukhang Thailand din, Nakiki-Thailand ka rin. Nakiki-Thailand. Background mo, sis. Nasa Maldives ako ngayon. Nasa Maldives. Mabalaukan sana kayo, kumakain kayo ng pera galing sa kaba ng bayan. Ako, mabalaukan sana kayong lahat dyan. Ayun, nag-e-enjoy sila. Samantalang ang mga tao ay naghihirap ngayon. At kaliwat kanan ang krimen, which is nakakalungkot. Kaya nga sabi nga ng mga tao na nanonood sa atin, napapagod din sila, pero kailangan nilang magsalita at kailangan din nila talagang manindigan, no? At lumabas na nga sa kalsada kasi paulit-ulit na lang ito Kumbaga, nalagpasan ni Bangag yung pulboronic video Tapos yung iba pang mga, even yung flood control, nalagpasan niya. Ngayon, eto, harap-harapan national budget. And we're talking of billions of money. Tapos, hindi pa pinag-uusapan sa media. Napansin nyo ba yon, Prof? Wala. Ana? Walang coverage. Wala talaga. Walang coverage. Yeah. Naano ako doon nainis ako, sis, at saka Spokes Kasi kagabi, siguro mga around 10 o'clock, 11, nagtatry na akong mag-check sa mga mainstream media kung may coverage or kahit man lang konting news man lang na itong malaking expose na to. Pero so far, wala. And now, this morning and even until now, I'm not sure, pero kanina, tinignan ko rin, sis, wala akong makita na substantial coverage kung ano yung salient points na in-expose kagabi. Wala.
sabi ko, grabe ang mainstream media. Ano Yeah. bang klase, ano ba bang, supposedly kasi third state ang media Fourth eh. state. Oo, Fourth state. fourth state, or whatever. Sila ang vanguard ng ating tinatawag na demokrasya. Pero asan sila? Bakit wala? Ni kahit man lang yung salient points ng mga, kumbaga, isinawalat kagabi, wala. Sabi ko, grabe. Mabuti na lang naririto ang ating mga vloggers, no? Kasi kagabi, sabay-sabay tayo nag-broadcast eh. Sa lahat ng ating mga Facebook pages, sa ating mga YouTube pages, nung ginawang ang Dabawenyo Special Edition, kung saan isiniwalat nga ni Kong Ungab, kasama si dating Presidente Duterte, no? Yung nadiskubre niya na kababalaghan na hindi lang ito labag sa saligang batas dahil sinuwa yung kondisyon na dapat ang pinakamataas na budget ay edukasyon at kung anong kababuyan pa ang ginawa nila, abay, fill in the blanks, talagang the ultimate insulto sa katalinuhan ng ating mga kababayan, no? So tama naman ang panawagan ni Iron Lady, no? Gumising na kayo mga Pilipino. Hindi na po pwedeng patahitahimik kayo. Hindi na po pwedeng magkokomento lang kayo sa sa Facebook. Meron pong susunod na rally. Ang balita ko, may susunod namang rally sa 25. Kinakailangan. So pumunta na kayo doon. At kinakailangan talaga. Manawagan na tayo. Hukbong sa dahtahan. Nasaan kayo? Ayos sa saligang batas. Kayong protektor ng taong bayang Pilipino. Napapayag ba kayo na ganito ang kasalawlaan ginawa nila sa budget process na dapat kompleto ang budget pero ang pinasapalan nila, pinirmahan na ng ating mga walangyang mga senatong at congressman ay fill in the blanks na budget, no? Mahal ka, well, anyway, babalikan natin itong topic nito, no? Pero dahil ang sabi mo nga, ang solusyon, Maharlika, ay kinakailangan manindigan ng mga Pilipino, no? Ano bang tingin mo ang kinalaman nung napakalaking rally ng Iglesia de Cristo doon sa sinasabi nating kinakailangan pumunta na sakali ang taong bayan? Ano ba ang napatunayan natin dyan sa napakalaking rally? Ang sabi ng media, 800,000 lang daw yung tao, no? Pero ang estimate ko dyan sa Luneta, hindi bababayan sa 2.2 million, no? At sa tingin ko, sa buong Pilipinas, dahil itong pagkakaiba ng rally ng Iglesia ni Cristo, hindi lang siya sa Luneta, no? Kung hindi, iba't ibang lugar. Sabi nga nung ating vlogger sa Cebu, 1 million sa Cebu, sa Davao, 800. So, suma total, mga 5 million siguro ang dumalo dyan. Ano yung significance ng 5 million na katao na nanindigan? Obviously, hindi lang yan mga taga-iglesia, no? Kundi galing na sa iba't ibang sangay ng ating lipunan. Tayo na, Pilipinas. Tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagtasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong